Magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa po ako makauwi dito sa Comembo ngayong pagdiriwang ng buwanang paggunita sa mahal na Birhen sa lamin ng katuwiran. Sa ating pong unang pagbasa ngayon mula sa sulat ni Apostol Santiago sa mga taga-Korinto, pinag-uusapan niya ang dulot ng Espiritu ng Diyos. Ang dulot ng Espiritu Santo. Unang-una, sinasabi niya, dahil sa Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin, nauunawaan ninyo ang karunungan ng Diyos. Nauunawaan ninyo ang kalooban ni Jesus. Natatalos ninyo ang mga bagay na espiritual. At ikalawa, sinabi niya rin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay naipapahayag ninyo ang mabuting balita sa pamamagitan ng inyong salita at ng inyong mga gawa. Kaya bidang-bida ang banal na Espiritu sa sulat ni San Pablo. Dahil hindi lang siya nagdudulot ng kalinawan ng pag-iisip at pag-uunawa, kundi nagbibigay lakas upang kumilos sa mundo ayon sa karunungan at kalooban ng Diyos. Ito rin ang makikita natin sa ating ebanghelyo, na ang ating Panginoong Hesus ay kinilala bilang makapangyarihan sa salita at makapangyarihan sa gawa. Alam niyo po, nagtuturo ako ng Christology sa seminaryo, ang pag-aaral tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi ng mga scholar tungkol sa Kanya, si Jesus ay isang probinsyano. Hindi siya galing sa sentro na Jerusalem na parang Makati o Maynila. Galing siya sa norte, sa isang probinsya. Anak siya ng isang karpintero. Kaya naman maraming hindi agad naniwala sa Kanya. Kaya nakakapagtaka saan galing ang kapangyarihan niya sa salita at ang kapangyarihan niya sa gawa. Sa ating ebanghelyo, matapos niyang magsalita, sinabi na namangha ang mga tao nang gilalas sila, nang palayasin niya ang masamang espiritu. At ayon din sa mga scholar na ito, yung kanyang kapangyarihan sa salita at pagkilos ay galing sa kanyang matimyas na ugnayan sa Ama. Dahil lagi siyang nagdarasal sa Ama, alam niya ang dapat gawin. Alam niya ang kalooban ng Ama. Dahil alam niya ang nais ipagawa sa kanya ng Ama, sigurado siya sa bawat kilos na gagawin niya. Kaya naman ganun na lang kalakas ang kanyang presensya at otoridad sa pagsasalita at pagkilos. Pero kung ating uunawain ang banal na santatlo, ano ba yung nagbibigkis sa Ama at sa Anak? Ang nagbibigkis sa Ama sa Anak ay ang pag-ibig na ang Espiritu Santo. Kaya nga kahit sa buhay ni Jesus, sa kanyang buhay sa lupa, ay kitang-kita ang pagkilos ng Espiritu na binubuklod siya sa Ama, kaya sigurado siya sa kanyang sasabihin. Binubuklod siya sa Ama, kaya naman may kapangyarihan siya sa kanyang gagawin. Kaya masasabi natin, kahit na siya'y tinukso doon sa disyerto ng 40 araw, he was driven by the Spirit. Lagi siyang ginagabayan at sinusuportahan at inaakay ng Espiritu Santo upang maging mabisa ang kanyang misyon. Ngayon, ginugunita natin ang ating mahal na Birheng Maria at siya'y tinatawag ding esposa ng Espiritu Santo. Alam natin na ugnay ni Maria sa Diyos nang binigay niya ang kanyang fiat sa kalooban ng Diyos. Alam natin ang kaugnayan ni Maria kay Jesus dahil siya ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pero wag natin malilimutan
ang kanyang ugnayan sa Espiritu Santo. Siyang esposa ng Espiritu Santo dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nabuo si Jesus sa kanyang sinapupunan. Hindi sa pamamagitan ni San Jose, kundi sa pamamagitan ng paglukob ng Espiritu Santo. At alam din natin mula sa Ebanghelyo ni San Lucas na maya't maya, ang mahal na Birheng Maria ay tinatago sa kanyang puso ang lahat ng nangyayari. Anong ibig sabihin nun? That she kept all these things in her heart? Ibig sabihin nun, nakikipagtalastasan siya sa Espiritu Santo tungkol sa lahat ng kanyang mga nararanasan sa buhay. At alam din natin na natili siyang walang kasalanan, isinilang siyang walang kasalanan, at nanatiling walang kasalanan, at ito'y dahil siya rin ay naging isang nilalang na nagpasakop sa Espiritu Santo. So nakita natin ang Espiritu Santo kay na San Pablo, kay Jesus, kay Maria. Nasan pang Espiritu Santo? Nasa bawat isa sa atin. Nung tayo'y bininyagan, lumukob at nanahan sa atin ng Espiritu Santo, kaya tayo tinatawag na templo ng Diyos. Nung tayo'y kinumpilan, pinalakas ang mga regalo at biyaya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Yun nga lang po sa araw-araw na pamumuhay, kung minsan ibang espiritu ang ating tinatangkilik at pinapakinggan. Kaya sa misang ito, hingin natin ang biyaya na pag-alabin ang espiritong nananahan sa atin, naliwanagan ang ating pag-uunawa sa kalooban ng Diyos, at paalabin ang pagmamahal sa ating puso upang gabayan ang ating pagpili at pagkilos. Hingin natin ang tulong ng ating mahal na Birheng Maria na sumalamin sa katuwiran ng kanyang anak na si Jesus upang maging makapangyarihan din tayo sa salita at sa gawa. Amen.